Hello guys, welcome sa video natin, and right now is nabuo na natin yung ating Vailton GP5 setup. So maliit lang siya, no? Sobrang hand carry lang siya, but a bit, it's heavy kasi there are some parts like yung power supply niya sa likod. But I think this is much lighter than dun sa build ni Chad the Limit, no? Si Chad kasi is siya yung naging inspiration ko dito. So ito. So Chad's the Limit. So sa kanya ko na kita yung build na to. So ito siya. Pedal. No. So ayan siya. Pero yung difference is meron siyang power bank na dalawa, and ang purpose niya is for wireless purposes. No, and actually this is quite good for people na pupunta sa gig and walang outlet na malapit. This is actually good, but yung sa akin is hindi siya ganon. And kung in case na gusto ko siyang gawing wireless, I'll be probably going to bring a separate power bank, no, sa tabi niya na ganon, kasi most likely is hindi naman ganon yung case na laging walang outlet, no. So ang ginawa ko sa akin is instead of battery bank, so pakita ko sa inyo yung full built. Ito siya. So battery bank dalawa. Ito is converted to 9 volts going to battery bank yung kanya. So meron siyang L dito na plug kasi hindi na magkakasya dito yung outlet, no, PL. Kaya ginawa niyang L type na ganito. So dito niya sinasaksak yung out going to amplifier, going to anywhere, no. And sa akin naman is ganito siya. Yung sobrang importante kasi ng DI box, kasi hindi natin may iwasan yung pupunta tayo sa isang event na wala silang amplifier, or pagsaksak nyo sa amplifier is may mga amplifier kasi na ang pangit na, luma na, ang pangit na ng tunog ng speaker, no. And naranasan ko yon. Choice ko is isaksak directly sa PA. Buti na lang meron tayong gantong DI box, no. So meron siyang balance and unbalance. So kapag wala naman, hindi nyo siya isasaksak sa PA, pwede nyong isaksak unbalance going to amplifier, no. And make sure na i-turn off nyo lang yung cabinet simulator niya, kasi para hindi makulayan yung tunog ng amplifier no gagamitin nyo or cabinet na gagamitin nyo. Make sure to turn this off. So gagamitin nyo lang yung cabinet simulator na yan kapag magsasaksak kayo ng balance sa PA. So ang sin-simulate na cabinet nito is yung 4x12 ng Fender. So make sure na i-turn on nyo yan, kasi ang pangit ng tunog kapag hindi ito naka-turn on, itong cabinet simulator na to. Actually this is really useful. Napakaganda ng tunog ng cabinet simulator ng Rowan. So ganito yung setup is same sa kanya, is this is volume and wah, no, may switch yan, and may switch siya. So ang ginamit ko is ganitong klase na para malinis tignan, wala masyadong wirings. So ang wirings ko lang is yung host going to GP5 and yung USB going to the power supply. Itong power supply natin is meron siyang, baliktarin natin 5 volts for USB in case, no. Buti nga ganon, for chocolate siguro talaga yun, or any klase ng device, no. Tapos of course dalawa lang kailangan natin para sa Vailton and para dun sa DI box natin, no. So marami pa siyang outlet dito na hindi natin magamit kasi walang power supply ng less than 6. May nakita ko less than 6, like 4, pero wala siyang USB. Kailangan natin tong USB, no? So dito yung sasaksak yung power supply, yung adapter, which is this one. Okay. So ito siya. Dito siya ikakabit, no? So ito aluminum to, no? Ang maganda dito is itong foot na to, this is not plastic, so talagang matibay yan. Those are aluminums. Yung reason kung bakit tayo may ganito na paa is because kapag wala, sasabit to, no? So mayroon siyang space allowance sa ilalim, so hindi nakadikit yung nyo, ito to, power supply nyo sa sahig. If gusto nyo hindi siya magasgasan din, lagyan nyo talagang totally, kasi hindi nyo naman maiwasan yung uneven na pavement. Lagyan nyo na lang ng something dito na I think pwede ko na, meron ako dito ito. Inaantay ko lang talaga dumating tong aluminum foot nito bago ko siya lagyan. So lalagyan ko siya nito para ito yung dumikit.
instead of directly sa power supply, no? Something ganyan. Ayan. Ayan, no? So, ang maganda dito sa foot na to, this is actually galing din to kay Chad the Limit, yung link, no? Maganda dito is meron siyang maliit and meron siyang malaki. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo ng same orientation, same taas. Ayan, walang problema. Or kung gusto nyo na medyo nakaganon siya, in which is gagamitin yung medyo maliit na paa niya, wala rin problema. Ayan. Ay, sorry, isang maliit na paa. Okay. So kung trip nyo to, tong aluminum na to, PM nyo lang ako, pwede ko kayong padalan within Metro Manila lang, or ano, this is pwede ko ibigay sa inyo kahit 1K na lang to, kasi ganun din naman yun sa kanya. 1K ata niya siya nabili, no? Ito 1K, pwede kong ibigay sa inyo ng 1K. If interested kayo, of course, kayo mag-shoulder ng shipping, no? And yeah. Ito siya. Hindi ko pa masyado nasi-setup, and I think pwede ko na siyang i-setup ngayon. So, hindi ko na kayo bibigyan ng mga testing na mga ganun, kasi marami na pong video dyan, testing nito. Gusto ko lang sa inyo i-share yung portable rig ko na build, and thanks to inspired sa build ni Chad the Limit, no? Kasi naghahanap talaga ako, and sa kanya yung pinaka nakita kong maliit na napaka napaka versatile niya, and yeah, ito na yung build. So peace out. Shop.